Hello, welcome to Tarot with Shiva. In this reading, babasahin naman po natin ang ating mga Virgo. So Virgo, this is your weekly reading. Only takes what resonate with you and leave what doesn't. And Virgo, remember, hindi po ako basta-basta nagme-message or magme-message sa inyo ng una para alokin kayo ng private reading. Kung gusto niyo po ng private reading, pwede po kayong pumunta sa akin bio. Meron pong link dyan. Pwede niyo kung i-message nun or kaya mag-direct kayong message dito sa aking account dito. Ito mismo kung saan ko in-upload to. The Healing Tarot with Shiva. So with all that being said, let's move to your reading. This is Sun, Moon, Rising as well as Venus placement. Okay, for Virgo. Ang ating mga Virgo, ang ating mga Virgo na magaling mag-analyze, magaling makiramdam. Hindi mo pa sinasabi, alam na. No? Alam na nila. Magaling sa mga planning. Magaling mausisa ang kanilang mga utak. Yan po ay si Virgo din. Okay. Virgo, tingnan natin yung energy mo for this week. Nostalgia. Agad. The Emperor. Oh. Okay. Okay. Malabas pa rin talaga siya sa lahat ng reading mo, no? Sa lahat ng reading, kay Virgo ako medyo, hirap basahin. For some reason, I don't know why. No, for Virgo. Parang feeling, yung energy ko, parang kailangan ko maging perfect. Yung alam mo yon, yung pag-deliver ko sa inyo. For some reason, may ganun. Sabi ni Virgo, bakit naman? Bakit naman may ganun kang eksena? Okay, oops, gusto niya lumabas. Wow, buti lumabas. Yun ang hinihintay ko. Sabi ko, ano ba, meron bang lalabas na maganda? Well, maganda naman. Bottom up like the Wheel of Fortune. Okay. So, nakikita ko rito, ito, at ito. Pagkasamahin ko, no? Wait lang. Give me a little time to analyze this Mr. and Mrs. Virgo. Okay. I think yung attention mo nakatutok sa sa trabaho, sa iyong business, or pagpapalawak, or pag-growth. No? Kung pinipilit mong silipin kung saan hanggang saan ang iyong kaya, no? Dahil dito kay the Emperor, the Fool, at saka kay Six of Wands. No? Ayan, Virgo. Yan yung nakikita ko dito sa tatlong card na to. So, maganda ito dahil nga yung ruling planet mo na si Mercury, no, nagbibigay yan siya talaga ng nung matalas na isipan, no? Kaya kayo yung mga overthinking, kaya tinatawag kayong overthinking kasi magaling kayong mag-analyze ng ng mga bagay-bagay, marami kayong mga ideas, mga bagong ideas, no? So, karamihan diyan yung mga may mabilis mag-isip is yung merong mga Mercury placement or mga ruled by Mercury. Kaya ganyan pong tatandaan niya, no? Ganyan kasi matalas yung isip ng mga yan. So, kumbaga matalas yung iyong yung mga detalye, no. At wow, magkakaroon ka ng magkakaroon ka ng, dahil meron kang King of Swords saka Ace of Swords, magkakaroon ka ng ng matalas na ideas para mag-organize. So mainam itong panahon na to para ito. Ayan. Okay. May inam itong panahon sa mga pagpaplano mo. Kasi nga, ayan na Swords. Ano ba yung lagi natin sinasabi sa aking reading? Si Swords is about clarity. It's about mental, no? Kapag tumataas yung cards ng Swords, ibig sabihin yan, meron kang mataas na na skills para
magkaroon ng clarity, magkaroon ng mga new ideas, magkaroon ng high standards kung paano mag-isip. Ayan yun. And very Mercury to. No? Wow. Okay, so sa advice mo, hindi na ako bubunot kasi nilabas ko na lahat. Meron kang ano, no? Kumbaga, ayan. Kumbaga, meron kang handa ka. Not meron. Handa kang harapin kung ano yung mga sitwasyon na papasok sa'yo. Kahit hindi mo pa siya alam. Or mga unknown na mga situation, mga bagay, no? Mga opportunities, kahit ano pa yan. You're ready to, ano naman to face those, anything, kung ano man yung dumating sa'yo. Which is napakagandang energy. Kaya lang, ang advice ko dito, meron ka ditong 5 of Pentacles, meron ka ditong 6 of Cups, and of course, the 3 of Swords. Alright, so, no, may mga maaari pang dumating mula sa iyong past na kinakailangan ng tulong mo. Yun yung nakikita ko dito. Maaaring makaramdam ka ng mga bahagyang alam mo yon, pagka ano ng emosyon, pagkababa ng emosyon, no? Dahil dito sa past na to. Naghahanap ka ng mas malalim na kahulugan sa iyong ginagawa. No? So, yun nga, ang alamin mo dito, kapag sinabing past na yon. Pero kung kailangan talaga ng tulong ng ibang tao, you're a Virgo, ikaw ay pinanganak na talaga, natural na sa'yo yung tumulong eh. Natural na sa'yo yun. Ayan, mga hardship, diba? Natural na kasi sa'yo yan. Kung lalo na dun sa mga mahal mo sa buhay. Pero kung yung mga past na, na nakakasakit naman sa'yo, alam mo yun, kung gets mo yung sinasabi ko, Virgo, no? Yung tumulong ka na, tapos, parang, ikaw pa yung naging masama, ikaw pa yung sinaktan, emotionally, mentally, no? Yung mga yun, kalimutan mo na yun. No? Kalimutan mo na yun. Ito kasi ito about yung childhood mo to eh. Childhood, yung past mo, nostalgia yan, ito broke yan, no? Broken, no? Mentally broke, emotionally broke, no? May sakit. So kalimutan mo na yun kung ano man yun, no? Pero wag mo alisin yung pagiging helper mo, no? Pagtulong mo, pag-provide mo, no? Mo na lang, i-balance mo na lang. I-balance mo na lang. Pero wag mo ubusin yung sarili mo, ha? Yun yung gustong sabihin sa'yo dito sa kanya. Wag mo ubusin yung sarili mo. Okay? Dahil, di ba? At saka wag ka masyadong mag-isip, no? Kailangan mo ng clear, straight, clear na, pag-iisip. Ano pa ba? Ano pa ba pwedeng nating makita dito? Yes, wag masyadong mag-alala, no? Especially sa iyong sa iyong love life. Wag masyadong mag-alala dahil masyado ka ng focus sa trabaho eh. Isipin mo pa yung love life mo, no? Isipin mo pa yung mga taong ayaw kumilos, no? Let me say tamad ng mga tao. Tas asa lang ng asa. Ayun. Magalit na kayo kung magagalit kayo sa akin, pero yun yung babasa ko dito. Okay, so that's your reading, Virgo. Thank you. Thank you so much. No? Pahinga din. Ang mga Virgo, ang mga Mercury kasi, Mercury ruled, no? Ano yan eh, karamihan yung inyong anxiety nyo dahil sa trabaho, sa sobrang pagtatrabaho, sobrang pag-iisip, ayan.